Patay ang isang 4 years old na batang lalaki dito sa Hamindan, Capiz matapos sa aksidenteng mabaril ng kanyang kuya. Ayon dito sa information na nakuha natin mula sa Hamindan Police Station na itong mga magulang ng bata ay may pinuntahan at naiwan itong 4 years old sa kanyang 10 years old na kuya. No? Naiwan sila doon sa kanilang bahay at sinasabing habang naglalaro itong mga batang ito ay nakuha nila yung boga. Ito yung boga na ito ay isang improvised ito na paputok na binabalahan daw nila ng hulin. So itinutok daw dito sa bata yung boga at pumutok. Tinamaan dito sa may ulo ang biktima. Naisugod pa ito dito sa isang pagamutan sa Hamindan, Capiz, pero kalaunan ay inilipat sa isang ospital doon sa Iloilo City. At kahapon, August 2, 2026, nakatanggap po ng information ang ating Hamindan Police na itong batang ito ay binawian ng buhay. Ang information nga daw po ay hindi nagmula sa mga magulang ng mga bata, kundi nagmula sa mga concerned citizen na ipinarating sa ating mga kapulisan. So sa kasalukuyan ay magsasagawa raw ng masusing investigasyon tungkol dito ang Hamindan Police Station. At nakipag-ugnayan na rin ang mga kapulisan sa DSWD nang sa ganon ay sa ilalim sa counseling yung 10 years old na bata na kasama nitong 4 years old na namatay dahil sa aksidenteng ito. Narito ang buong panayam sa mismong hepe ng Hamindan Police Station na si Police Major JP Silvestre. Station sa nangyaring insidente kung saan may isang batang namatay dahil sa hulin or boga na may bala na hulin. Sir, magandang hapon po. Kasama natin si Radyoman Ernie Sambuang at kasama po namin ang TV News Team. Po, magandang hapon po. Good afternoon man sa inyo lahat, sir. Opo. Sir, ano po ang nangyari na ito, sir, dito sa inyong area of responsibility po? Well, nung August 2, mga 4:30 ng hapon, nakatanggap kami ng report na may bata na dinala daw doon sa may Purinarya doon sa Sapian, Capiz, na biktima daw ng aksidente na naputukan ng buga na may bala na hulin. So, pinuntahan namin doon at nakuha kami ng information na nangyari pala ito mga 5 PM ng hapon ng July 31, 2026 doon sa barangay Agluluway, Hamindan, Capiz. So yung bata na si Jeep, 4 years old, siya yung biktima natin. Dinala agad siya sa doon sa Camp Peralta Hospital, sa loob ito ng Camp Macario Peralta. So then ni-refer naman siya doon sa Western Visayas Medical Hospital sa Iloilo. Pero binawian ito siya ng buhay dahil sa natamo niyang tama ng hulin sa ulo. Mm-hmm. So, ibig sabihin nung July pa nangyari, pero kahapon lang na-report sa inyo po? Nakatanggap lang kami ng info na may bata na dinala doon sa isang purinarya doon sa Sapian. So, yun, nag-initiative na lang kami na puntahan doon para alamin kung totoo nga yung aksidente na yun. Opo. Sa pag-iimbestiga po ninyo, sir, ano po daw ang nangyari? Bakit po nagkaganon po? Well, itong ating biktima na 4 years old at saka may kasama siyang nakakatandang kapatid niya, 10 years old. Dalawa lang sila doon sa bahay nila dahil yung parents nila ay nagtatrabaho. Nakita siguro nila yung improvised na buga na yon. Hindi nila alam, curious siguro yung mga bata, pinaglaruan at aksidente na pumutok. Saan ang tama, sir? Sa ulong tama ng bata. Opo. Itong buga na ito, sir, ano ang gamit nito? Saan ginagamit ng ama po itong buga na to? Well, hindi pa natin na-interview yung ama at hindi rin natin masyadong makausap yung parents dahil siyempre na-trauma pa. Pero ang mga usually na ginagamitan nila niyan pag nag-hunting sila dyan sa may bundok, pag may nanginuhuli silang mga hayop dyan, yun ang ginagamit nila. Pero kampanya din natin na pinagbabawal din yan dahil alam natin na nakakasakit yan. And sa situation na ito, may namatay na nga na bata.
confiscate pa niyo sir yung buga na yan? Try namin sir na i-confiscate yung buga kasi hindi pa nakabalik dito sa kanilang bahay yung pamilya dahil nandun pa sa purinarya ng sapian. Liable bang parents sa nangyaring insidente sir? Tinitingnan natin yan sir na anggulo na kung liable sila dahil kung makikita naman natin dapat hindi nila pinabayaan yon. At sa una-una dapat wala silang ganong klaseng armas na improvise kasi pinagbabawal talaga yun. So ibig sabihin sa mga ganitong pangyari sir, kailangan po natin talagang information dissemination. Alam po natin na hindi naman talaga siya dapat kasama sa mga armas na pumuputok but improvise nga. So madala pa din siya sa illegal Yes sir. Oo. positions. Pinagbabawal pa rin natin yan sir kasi yun nga nakakasakit ito, nakakamatay. Yun Yun nga namatay dito sir may kampanya kami rito na tinatawag na nga naming Armas Baylo Bugas. So every na may mag-surrender dito sa amin, binibigyan namin ng isang sakong bugas galing yan sa suporta ng ating local government unit. Kampanya natin yan against loose firearms. So ito na masakit nga na may nangyaring ganito na sana kung tinunover nila sa atin, hindi na sana nangyari ito sa anak nila. Anong klaseng buga ito? Kasi sa amin sa Aklan, pag buga, parang May alcohol. alcohol yung ginagamit Yes. na Talaga puputok naman. eh. May nilalagay sila dyan na liquid. Oo, may nilalagay sila ng liquid dyan. Tapos yung hulin, pinabalaan nila. So, then pag umilaw yun, PVC pipe siguro ata yun? PVC pipe yan. Ah. So try natin na i-recover yon kasi sinasabi naman nila na wala na doon. Mhm. Yun nga, ano nga namin initial, ayaw nga nila yatang iparating ito sa amin. Kaya nga hindi agad ito na-report. But yun, dahil may mga concerned citizen naman na nagbigay ng info sa atin. Mhm. So dahil lang pala ito sa concerned citizen kaya nakarating sa inyo. Yung mga magulang parang ayaw nila mag-cooperate. So far yun po ang nakikita natin dahil kung tutusin dahil may nangyari na nga ito dapat automatic may report na talaga tayo natanggap dapat dito. Mhm. Ano po ang sunod na action na gagawin pa natin maliban po sa i-confiscate yung buga na yun, sir? Itatry natin po kung may criminal liability po yung parents na yon at magkikipag-coordinate po tayo sa DSWD para mabigyan naman po sila ng kaukulang tulong lalo-lalo na yung nakakatandang kapatid for psychological assessment. Psychological. Traumatic yun Traumatic. na ano eh. Pero ano talaga, malapitan siguro, sir, yung pag tira? Kasi hindi pa natin Tama. ang testigo lang kasi nandoon is yung nakakatandang kapatid so hindi niya makwento siguro dahil sa trauma na naranasan niya. But siguro kung may makausap siyang specialist dito sa ating DSWD baka masumbong niya kung ano talaga yung totoong nangyari. Mhm. So sa ngayon, sir, alam na po ng DSWD itong nangyari. Yes sir, magko-coordinate po tayo doon sa kanila. Oho, para ma-counseling yung bata. No? Kailangan. Kawawa naman. Sige po sir. Sir, maraming salamat po. Salamat po and congratulations pala, sir, sa inyo. Promotion mo ha, Promotion po. Police Major Selfie Cesar. Thank you din po sa inyo sir. Thank you.